Si Paula oh. Kailangan po natin i-check palagi. Baka naglandi siya. Tulad sa ating baka sa mga nakaraang araw po. Hindi ko po inakala na mag-rehit yun. Kasi napaiain po natin siya. Ha. Siya ay ko kinabte. Sungay ka na ko? Ayaw. Ay sungay. Pagani ka liwat dire. Yung baka natin na isa, yung galing sa Dawes, napaiay po natin sa mga nakaraan. Nakala po natin na okay na yun, pero nung pinunta natin doon sa kabilang area, may napansin po tayo na lumabas sa kanyang ari. Buti na lang kumasa lang si Limer, kondisyon si Limer sa mga nakarang araw, at nakasahan naman siya. Puntahan naman natin siya mamaya. Itisoy oh, para hindi na kulay puti. Yung kumpay namin dyan mga kaprobinsya, malapit na maubos. Oops. Nungay po ha. Mga isang linggo po yung kaming area dito. Isang linggo pong konsumo sa ating mga alaga oh. Pag hindi yan maubos ngayon, siguro bukas ubos na yan yung ating mga napier dyan, at saka yung mga damo. Mahurot na ron dyan kasi mana yun 1 week po. Klaro samot nang maklaro na gining na lagi ha kaya sa kalaban ani mayroon kay agi kaya lang sa patas hindi nagapas na yung kunanay kay no naguna naman sila Dali ka nagitib naman gitib. Yung nilagyan ni Isoy, taniman din namin ng napier yan para hindi tayo problema sa darating na mga panahon. Pero ngayon po mga kaprobinsya, marami na po kami natanim ng napier. Pag palagi lang may ulan, mukhang hindi na po basta-basta maubos yung mga tanim natin dito ng napier. Ang problema lang kung magkaroon ng El Nino, doon tayo mahirapan. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng silage kasi kung gawin natin silage yung mga kumpay natin dyan, mga napier, wala naman tayo maipakain sa ating mga alaga. Tapos napakahirap po gawin yung silage, yung pagkumpak. Doon po tayo sumuko sa pagkumpak ng mga napier. May dalawa tayong bunker dyan oh. Pwede sana yan lagyan ng kuan silage. Yung nilagyan natin ng koy dati, pwede natin yan lagyan ng silage, pero mahirap. Kailangan natin ng maraming tao, kailangan po ng manpower, kailangan ng maraming kumpay din. Pag harbisin namin lahat yung mga napier namin dito, yung andon mukhang kulang na yan ilagay sa ating bunker na napagawa. Kaya pag gumawa tayo ng silage, wala na din tayong may pakain sa ating mga alaga. Si Brasilio, kailan ba kaya ito manglandi? Yung isa, sino kaya yung mauna sa kanilang dalawa mga kaprobinsya na maglandi? Queen ay palagi po nating tininan dito. Baka mag-reheat siya ba? Hindi pa natin na-confirm yan na buntis ba or hindi. Yung isa mga kaprobinsya, yung matapang, next month ipalabas natin dyan. Palabas natin siya sa kanyang kulungan dyan, para kung sakali yung mga anak na siya, mabantayan natin. Butaan na kayo si Batang. Winay, sana buntis ka na ha.
Ikaw. Nagpahimas na siya sa atin, oh. Dusok din niya ha. Ragol baka pukag ko ah. Huwag ka maulaw yung mga dalunggan katapan mo diya, oh. Gamay ra kaya tali yung dalunggan. Yung tayo nga mo, gamay ra kaya niya mag-isog ka, ah. Hindi katulad dito, oh. Ikaw, kumain ka doon. Pili sa iglaha. Very good. Good boy. Malis agad, oh. Hindi sa pahikap. Ayaw pahimas. Si Brasilia, nasa mga 16 months na yan mga kaprobinsya. Tapos si Marimar dati 17 months pa lang naglandi na. So kung maglandi si Brasilia mga kaprobinsya, kasana natin siya. Malaki naman yung katawan niya, pwede na yan pakasahan. Pero ang problema, baka next year pa yan maglandi. Katulad ba ni Marquez na umabot po ng almost 2 years bago siya naglandi. Puntahan natin yung isa nating baka doon. I-check naman natin ba. Isang bisis lang natin siya pinakasahan ni Limer. Yung baboy natin dito mga kaprobinsya, oh. Dapo na siya lanta, pero walang gumalaw sa loob. Tapos ngayon po parang 120 days na. Wala ba ka masikat ang record na eh? Baka nagkamali ba sa paglista mga kaprobinsya? Baka nagkamali siya sa kanyang record ba? Pero sa tingin ko po hindi siya nagkamali. Kasi natandaan ko po mas una po siya nakastahan compare doon sa mga dumalaga natin. Andito na po yung mga dumalaga natin, oh. Malapit din yung mga anak. Umaga nga yung kanyang ari. Gawin po natin yung suggest ating mga followers na mag-alaga lang tayo ng mga 2 o 3 na inahing baboy. Tapos yung kulungan natin dito, yung nasa isang side, pwede na natin ito i-convert sa kulungan ng baka. Pero gustuhan na natin mga kaprobinsya, baka bumalik lang sa normal ba yung sitwasyon dito sa amin tungkol sa baboy. Ito mga kaprobinsya, medyo matagal pa itong mga anak. 21 days or 20 days, depende kung ilang days yung mga anak. Wala sa pagkasta. Kung lumagpas siya ng 114 days, next month ito anak yung ating baboy na lumalaga. Marami na dito sa amin mga kaprobinsya ang nawala ng gana sa pag-alaga ng baboy. Kung maganda yung presyo ng baboy mga kaprobinsya, pwede lang naman tayo magpatuloy sa pag-alaga ng mga baboy. Pero katulad ngayon na walang buyer doon sa stockyard ng mga baboy, yun po ang mahirap pag marami tayong inahin. Yung mga dumalaga natin na nibago sila sa ilang pagkain na milk maker. Milk maker po yung binigay namin para pampagatas. Sanay sila sa taho at saka grower. So, depende lang sa sitwasyon natin dito mga kaprobinsya kung magpatuloy ba tayo sa pag-alaga ng maraming inahin or tumigil tayo.
usabahan lang natin, pero pag walang buyer, bakit pa tayo magpatuloy sa pag-alaga ng mga maraming inahin dito? Undangon na to. Pag mag-alaga tayo ng baboy siguro ito, wala, pag konsumo lang. Pero mas maganda yung native. Pero dito sa amin, hindi po uso dito yung native mga kaprobinsya. Wala po tayong napapansin dito na nag-alaga ng native. So, pag meron sana, pwede tayong mag-alaga ng native para pang konsumo lang. Pwede natin ihalo dun sa ating mga kambing kasi may bako naman dun. Tapos ipakain natin mga maliliagwa lang, hawak ng mais lang, or mga gabi, kung ano yung makuha natin sa gilid ng ating mga area dyan. Maraming mga apara dyan o gabi, basta native lang. Pero dito sa amin, wala pong nag-alaga ng native. Kasi pag mag-alaga tayo ng native dito, tapos yung gusto natin pang commercial or pang binta, malugi po tayo. Kasi iba yung nasa probinsya at saka nasa syudad. Pag sabihin natin na magbenta tayo ng native na baboy, mura lang yung presyo. Tapos matagal po yun lumaki yung native. Kahit sabihin pa natin na hindi natin yan pinakain ng feeds. Hindi katulad sa mga tao sa syudad na parang health conscious sila ba, na mas gusto nilang kumain ng native, lalo na pag organic yung pinakain natin or hindi tayo nagpapakain ng feeds sa kanila. Yun po ang gusto nila sa syudad. Tatlo po yung mga baka natin na dito mga kaprobinsya. Si Marites, si Bitang, at yung ating puting baka. Oh, ay lumabas ka ko, no? Basta may mga ganito, pero nakasana yan. Hindi naman silang ingay. Yun po ang mahirap sa ating mga alaga itong baka. Pag sila yung maglandi, napakatahimik lang, hindi mag-ingay. May mga dubikit sa kanyang buntot, oh. Kung technician ba tayo, pag makakita tayo ng ganyan, pwede sana natin kapain yan. Pero hindi po tayo technician. Kaya napaka-advantage po mga kaprobinsya sa mga kakilala natin na nag-alaga ng baka, tapos mga technician din sila. Yan po ang isa sa mga napakalaking advantage. Hindi na kailangan pang humingi ng tulong sa mga technician kasi alam na po nila kung ano yung gagawin. Yung paggamot, napakadali lang naman yan sa atin. Pwede naman tayo magtanong sa mga kaibigan natin na technician. Tapos yung pag-inject, dito lang. Kung pag-inject ng mga vitamins or pampurga, ganun lang. Tapos tusok. Ang mahirap lang para sa atin yung pagdukot or pagkapa. Sunod namin harbisin mga kaprobinsya yung napirama natin dito. Kasi doon, naubos na. Isang linggo lang. Pero butin lang, nakaabot ng isang linggo yung mga natin doon. Kasi yung iba hindi pa malaki. Hindi po sabay yung magtubo nila. Yung mga damo yung nakatulong. Kasi kinuha din natin yung mga damo. Sinama sa napier. Dito, good sa yung dito. Pero sa tingin po natin, mukhang hindi ito umabot ng mga isang linggo yung napir natin dito. Pag maging ganito na yung area natin dun sa kabila na puro napir na yung tumubo, siguro hindi kayang ubusin sa loob ng isang linggo yung area na yan. Pero sa ngayon na medyo kwan pa, talagsa pa ba, tapos hindi po sabay yung magtubo sa ating mga taniman na napir doon, isang linggo lang na konsumo sa ating mga baka. Tingnan natin yung mga bago natin tanim doon.
Yung napier din nila dito mga kaprobinsya. Oh. Hindi din tumubo lahat o hindi nabuhay lahat yung mga tanim nila. Napier. Talagsar kayo. Mukhang ito yung kasabayan sa ating napier doon sa kabila. Wow. Isang buwan siguro mula ngayon. Pagkinabangan na natin yung ating napier dito. Buos yung resulta dito mga kaprobinsya. Yung andun sa kabila, hindi po ganito yung pagtubo or pag sibol. Hindi sabay. Dito po sabay-sabay sila. Yan po yung ating mga napier dito. Nung pinuntahan natin to dati dito, mga maliliit pa yung mga napier natin. Ngayon oh, maganda na tingnan. Iba lang yung napier nila doon oh. Kasi maraming dano doon, hindi nila na-sprayhan ba nung nagtanim sila. Katulad doon sa ating tanim, hindi natin in-sprayhan ng medisina yung damo. Kaya ang resulta, sumabay din yung damo sa pagtubo sa ating mga napier. Tapos pag dumami na lang po yung mga damo, yung mga nahuli sa pagsibol na napier, hindi na makapenetrate, lalo silang mahuli. Sana nakasurvive tayo dito, pero sa tingin po namin mukhang makasurvive tayo kasi budget lang muna yung pinakain sa ating mga baka dyan. Tapos tuwing tanghali yung mga babae natin baka, binigyan natin ng mga saging, banana trunk or katong or yung kuan, mga pakol ba, katawan ng pakol po tawag dito sa amin, yung parang saging na maraming buto na mga maliliit. Buti na lang nataniman namin yung ira natin dito. May mahihintay na tayo ba kasi mga kuan pa, October pa siguro magsimula sa pag-harvest ng tubo dito sa amin. Pero yung mag-harvest doon sa baryo, dito po yung malapit dito sa atin ng mga tubuhan, matagal pa yan. Kakalagay pa nila ng pataba sa kanilang mga tubo. So pag maubos yung andun sa baryo, dyan namin sila mag-harvest. Sana lang hindi samaan yan ng mga mga insekto na mga RSSI. Tapos yung katabi sa ating kambing na area na maliit, tinaniman din natin ng napier. So pag mabuhay yung lahat, kahit maliit lang yan, pero solve na yung ilang kainan sa ating mga alaga. Kahit sabihin natin mga 2 araw siguro, goods na yan. Pero sa ngayon po dito sa amin mga kaprobinsya, hindi po ulan. Pag may ulan mahina lang. Yung aming lubluban nga doon natuyo na. So balak po natin na paganahin yung ating tubig na galing doon sa may falls, yung ating sprinkler, para malagyan ng tubig yung ating lubluban. Tapos pwedeng madiligan yung ating mga tanim doon kasi matigas na yung lupa. Dito po sa katabi naming area, hindi na po kami makapagpastol kasi may mga baka na po sila dito. So pag magpastol kami andun sa medyo may kalayuan po. Tapos marami na daw mga baka doon na pinastol, so hindi na maasahan. Kaya sa kumpay lang kami umasa sa ngayon at saka kupramil. Sa ngayon po yung hinaluan namin ng konting feeds yung mga lalaki nating baka at yung mga maliliit. Pero yung mga babae puro kupramil lang yan, walang halo. Okay naman basta mabusog lang sila sa kumpay. Pero sa ngayon budget lang talaga. Kaya humanap kami ng paraan para hindi sila masyadong magutom. Yung mga katawan ng saging ang ibinigay namin tuwing tanghali. Bidang, relax lang. Dito po mga kaprobinsya oh. Kailangan pa natin maghintay dito ng mga 2 buwan mula ngayon para ma-harvest natin yung mga natin dito.
Diyan po, may mga napit na yan. Pero hindi pa sumibol. Kakatanim pa lang. Yan po ang lagyan natin ng patubig kung sakaling hindi umulan. Lalo na matigas yung lupa dyan. Or pangit yung lupa. Ang gagawin namin sa area na yan, dyan namin itapon yung mga dumi ng kambing. At saka yung dumi ng baboy. Silimer mga kaprobinsya, oh. Kalmado lang. Pero sampot na po sa ating mga baka ang nakasahan niya dito. Kung mabuntis lahat yan mga kaprobinsya, wala na. Silimer na yun. Hanga tayo sa kanya kung mabuntis lahat yung mga baka natin na babae na nakasahan niya. Sa ngayon 7 pa lang yung buntis, tapos 2 yung nanganak na. So, kung maging positive lahat yung mga baka natin dyan na 10 na nakasahan niya, 12 na po yung kanyang lahi dito. Mer? Bune. Relax lang kabune ha. Huwag gini kaliwa. Nakasahan siya dito, yung baka sa aming kapitbahay. Hindi ko po alam kung nabuntis ba yun. Pugi, huwag mo kag daw ko pramel. Huwag mo kag ko pramel. Gana pa sa mukha ang dai. Mahurot ra. Oy. Minus bisa dai. Magulang ri ka diri. Gana kang ihon. Ita ka kwarta nimo pugi. Mas mabuti pa yung lahat dito na kuan. Bitas. Mura yung si Bitas niya maglingo-lingo gid no. Kaliwata kasi yung mamahan. Junior gid ka? Junior yun. Yun. Ay, mga kapatid ka ha? Huwag ka magpatalo sa kapatid mo. Bali 2 yung kapatid mo na lalaki. Kapatid sa tatay. 3 pala. 3. Ito po. Bali 4 po yung lahi ni Bitas dito sa ating mga probinsya. Yung ilagaan ni pare 3 lang, pero yung isa na nakasahan ni Bitas, yung baka sa ating kapitbahay, nabili din natin. Ito si Bitas Junior, manang-mana sa kanyang nanay yung sakto sa kanyang katawan. Di aron ba? Manang-mana sa kay Quinay. Pero yung tainga niya parang kuan, parang Indo-Brazil din, no? Dati po nung pa dumating dito yung mga baka na Indo-Brazil, pag makakita kami ng malaki yung tainga, sabihin agad namin na Indo-Brazil yan. Katulad ni Bitas. Sabi po sa ating kaibigan dati na may lahing Indo-Brazil daw, pero kan lang yun, taga Negros lang yun si Bitas. Resulta lang si Bitas sa AI, kaya malaki yung tayo. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung ulam namin ngayon, oh. Halang-halang na manok. Yan, dami kayo eh. Tapos may kanin na mainit. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Ya, pwede dito sa baro. Pwede na, hindi ba? Tara, mahurot ba? Sayang kayo. Oleh halang bede.
Gelas anak pwede. Udam pagi ya. Kamu lagi. Nabugdaw, ginududok na yung kalaki na iyaw no. Ito yung pagkabugnawa. Hindi na ko gamay ba? Buglang pasti mo air. Tabang ulit na. Sabat mendayon halang. Diyan nga lagi. Diyan nga. Sa babaw. Bajin mo, bajin. Wala nang tangan dulu asa. Ano? Ano? Kaya mo igit yakan to. Teknik ni bumbong. Teknik ni bumbong. Teknik ni bumbong. Nasa sunod, nasa trabaho ko ba? Trabaho ko tayo para makakaon tayo. So, ito di sinukoy ganyan. Yung ako, yun nga itong atisa. Asa di man ba na uli na? Yung dito nga tulog ko ko pwede sa sulan nila. Itong Sabado to ba? Ano, Bernard? Sige lang kaya mismo ang bede. Pila po katikit mahurot na bede? Pila katikit mo ng wifi? Tiket wifi, pila kahurot mo. Pila kalasimana. Minta sa ano, walo din ay. Ya. Mama? Siguro. Sobra. Sobra. Ay, may gumayin ko. Na may gabi, wala ko kayo mag-ubertime doon sila. Bukan nyo. Siguro, tarak ka. Ang kaya. Ilado na yung freezer kasi orang wala. Kung mag-inom-inumay mo lang yung utang. Wala na kayo. Gusto din ang ito dyan. Wala ka bigla. Di man mo pa na lang. Sa una ko. Naman to? Ano yung wala na nyo. Sa mga parang maalat. Wala, basta di ka na. Hindi, pwede tama. Nangat ka ng ibang isurod dito stand yun ba? Kumain yung sige. Yeah, did right, job. Parang sa lakad mo ganun maka-Elvis yogurt. Ano yung cellphone? Cellphone na rin yan, yung lumboy. Bakada bakit? Kasi engine nga.
ito, ayaw yun. Hindi ayaw. Dakan mo kayo ito kasi hindi ko na kuman ito yung